Purihin po ang Panginoon. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Diyos? Handa na po ba tayo magpuri sa ating Diyos? Bago po ang lahat, ngitian muna natin at kamustahin ang ating pong mga katabi. Yan. Kamusta kayo na kapatid? Good morning. Yan. Blessed morning po sa ating pong lahat. At bago po ang lahat, nais ko pong basahin po sa inyo ang talata po mula sa John 4 verse 24. Sabi sa kanyang salita, ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasampalataya sa Kanya ay dapat pinapangunahan ng Espiritu at naaayon sa katotohanan. Tayo po ay sinasamahan ng banal na Espiritu ngayong oras na ito. Amen po? Nandito ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Naniniwala po ba kayo doon? Dahil walang sense kung bakit tayo magpupuri kung walang Diyos dito. Kaya naman nandito ang ating Diyos. Amen po ba? Handa na ba tayo sumamba? Handa na ba tayong magpuri? Sige po, itaas natin ang ating mga kamay sa Kanya. Dakilain natin siya. Sambahin natin siya. Oh, purihin ka, sambahin ka, dakilang Diyos. Wala kang kapantay, wala kang katulad, Panginoon. Nag-iisang Diyos ng aming mga buhay. Hari ng mga hari, O Diyos. O dakilain ka, purihin ka sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Ang pasasalamat, ang pagpupuri ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. And we welcome you in this place, O God. We welcome you in this place, O God. Ikaw ang kumilos, ang banal na Espiritu mong manguna. Ang apoy ng iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa aming kalagitnaan, O Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, purihin ka, purihin ka. Tunay na sa piling mo ay may kagalakan. Sa piling mo, Panginoon, ay may kapayapaan, Panginoon. Sa piling mo, Panginoon, kahit nasa lupa kami, para kami nasa langit, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos. Kaya minsan pa, sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang pagdakilat, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. At ano ba tayo sumamba at magpuri sa ating Diyos? Amen po. Sige po, tayo po ay magpuri na sa ating Panginoon. Tawag
tunay na Diyos sa aming buhay. Karapat-dapat ka sa lahat ng pagsamba, Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay
ng Panginoon. You deserve all the glory, all the praises, oh God. You deserve it all, oh God. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon. At nalulungkot kami sa Panginoon, Panginoon. Puri ka, Panginoon. Pinisip pa sa'yo, pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagdakila, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, na naalala ng Diyos, isumunod ang hallelujah! Praise God. Napakabuti po ng Panginoon. Amen po ba? Sabi po sa awitin kanina, di ka nagkukulang sa bawat araw. Amen po ba? Di ba po, ang theme po natin sa month na to is The Wise Man Says. So, ano ba yung, para po sa akin, para mamuhay tayo ng may karunungan dito sa lupa. Yun po, yung mga taong tunay na madudunong, marurunong, ay yung mga taong nagtitiwala din sa salita lamang ng Panginoon. So kung ano lamang yung mga sinasabi niya. Amen po ba? Sabi kanina sa awitin, Panginoon sa'yo nakatuon sa kahit anong panahon. Di ba po? So gusto po ng Panginoon na nasa kahit anong panahon ng buhay natin. Sa Kanya na tayo mag-focus kahit na daw sa pagtangis o sa kahirapan. Amen po ba? Dahil nagtitiwala tayo na hindi naman yung mga physical na pera ang kayamanan natin. Amen po ba? Kundi ang yaman na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya, ngayon po, wala tayong takot na magkaloob para sa Panginoon sapagkat tayo ay mayaman sa pagpapala. Amen po ba? Diba po, napakabuti ng Panginoon. The Lord is so generous sa buhay po nating lahat. At, ba't tayo magdadalawang isip o bakit tayo matatakot na baka magkulang tayo sa pagpapala o sa mga pangangailangan natin sa buhay kung kilala natin ang Diyos bilang isang generous na Panginoon. Amen po ba? Amen. So, tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panalangin po natin ang ating mga kaloob para sa Panginoon. O Panginoon, tunay kang dakila, Panginoon, Ama namin sa langit, Lord God. Ama namin sa langit. Ikaw, Lord God, ang tinatawag namin, Ama, Panginoon, kung kaya bakit kami matatakot, Lord God, na kami mawalan, kami maubusan, Panginoon. Kung ikaw ang Ama namin sa langit na nagkakaloob sa amin ng mga pagpapalang meron kami sa aming mga buhay. Lord, salamat, Panginoon, for your generosity, Lord God, sa lahat ng bagay na meron kami sa aming buhay. Lahat ng to ay dahil lamang sa iyo. Kaya ngayon, Ama, kami ay masaya-masaya, Panginoon, at excited, Lord God, na magbalik sa iyo ng pagpapala, Panginoon, na sambahin ka at purihin sa pamamagitan ng mga salaping ito, Panginoon, Lord God. Lord, we know, Lord God, na tumitingin ka sa puso ng bawat isa, Panginoon. At kung ikaw ay gumanti sa katapatan ng iyong mga anak, ito ay hindi lang basta doble, hindi lang basta triple, Panginoon. Kaya, salamat, Panginoon, maraming pong salamat. At excited kami, Lord God, na magpagamit, Panginoon, sa ikalalagupan ng iyong sambahayan, Panginoon. Nawa, Lord God, ang mga salaping ito ay magamit, Panginoon, upang maabot ang iba pang mga kahuluan. O Lord, pinupuri ka namin at tinadakila. Ikaw lamang po ang aming Diyos Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po, maaari na po tayo magpagano.
umaga po sa inyo lahat. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Nasadya napakaganda rin po sapagkat ang Diyos ang may gawa. Amen po ba? So, asahan po natin na sa araw na ito na ginawa ng Panginoon dahil maganda rin po ang mga mangyayari. Ganun po kapositibo. Ganun po kalaki ang pananampalataya po ng mga Kristiyano tulad po natin. Amen? Nakatingin po tayo positibo sa araw na ito. May gagawin ng Diyos na magandang bagay sa atin. Amen o ba? Kaya bawal ho yung nakasimangot. Dapat lagi nakangiti, masaya ang araw po natin. Kasi nga ay napapangiti tayo, may Diyos tayo na buhay. Maganda ang kanyang plano, maganda ang kanyang gawa, maganda ang kanyang gagawin sa buhay natin. Amen o ba mga kapatid? So purihin po ang Panginoon. Sabihin niya natin sa ating katabi, maganda ka rin ngayong araw na ito. Kinikilig naman. O yun naman po, baka sabihin naman ko, lalaki ka husay. Gwapo ka ngayong araw na ito. Praise God. Purihin ang Panginoon. So, nagpapatuloy po tayo sa pag-aaral po natin. Na ang tema po natin for 3 months ay Wise Man Says. At yung pong ating mga hinahangong mga aral o paturuan ay mula po sa aklat ng Kawikaan. Ngayon po, may bago na naman po tayong topic from the book of Proverbs again. At makinig po tayong mabuti. Amen ho ba mga kapatid? Pero bago yun, manalangin po muna tayo. Sige. Lord, salamat po sa araw na ito. Tunay na napakatindi po. Nakapangyarihan mo na kayang umago magligtas ng buhay. O walang sino man, Panginoon, makapapantay sa inyo pong kabutihan din at pag-ibig mo sa amin. Na ang aming buhay, Panginoon, dahil sa biyayang ito ay nabago. Dahil sa biyayang mo ito, Panginoon, ay naligtas. Dahil sa biyayang mo ito, kami po ay nagsigaling. Salamat, Lord, na sa araw na ito, Panginoon, sa umagang ito, Diyos, ay muli po kami makakarinig ng iyong buhay na salita. Buhay ang iyong salita sapagkat alam namin, Panginoon, sa oras na kami po ay makinig sa iyo ng mabuti, kikilos ito, gagawa, at magkakaroon ng kapangyarihan sa aming buhay. Panginoon, salamat po. At nagdideklara po nga kami na sa araw na ito, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, ang biyaya, ang pagpapala, ang kabutihan, kagandahan loob mo, ang kagalakan mo, kapayapaan mo, Panginoon, pagpapalay, pagpapagaling mo, pagpapanumbalik mo, O Diyos, at pagbabago mo, transformation sa aming buhay ay mangyayari. Salamat po. Ito po ang aming inihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Marami po sa atin, mga kapatid, ayaw po natin tayo ay napatatawag ng mga hangal, mga mangmang, o sa colloquial word ay B.O.B.O. Ano ba yung B.O.B.O.? Okay, bobo. Kasi alam po natin mga kapatid, napaka-pangit po ng kahulugan ito. Napaka-negatibo po ng kahulugan ito. Kaya kahit man po sa atin, wala nga amin talaga eh. Sa sarili man natin, hindi man sabihin ng iba. Hindi tayo aamin na tayo bobo. Hindi tayo aamin na tayo hangal o mangmang mga kapatid. Wala pong gagawa niyan. Hindi po natin magawang hatulan. Sabihan ng ating kapwa ang ibang tao na mangmang sila. At di nga natin magawang aminin sa ating mga sarili na ganun din po tayo. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ang Diyos po natin, alam niya kung sino ang mangmang, sino ang hangal. Hello? At ang Biblia po, mula po sa aklat ng Kawikaan, ay pag-aaralan po natin. Ito po ay naglalaman ng mga aral, paano natin makikilala kung sino yung mga mangmang, sino yung mga hangal. At alam niyo po ba na ito yung makikita at nahayag sa kanilang mga nakakagawian? Kaya po, ang paksa po natin yung pamagat na habits of fool. Habits of fool. Mga kagawian, ugali, aasal ng mga mangmang. Pero before that, tingnan po muna natin ang kahulugan po ng fool from Webster Dictionary. Teka lang, katuloy pa ulit. Iba na ang pagkakataon. Yan.
Webster Dictionary defines fool as a person lacking in judgment or prudence. Mula naman po sa Google AI. Tingnan ko po eh. Ano ang kahulugan po ng fool? A person who lacks good sense, judgment, foresight, often behaving in a silly, stupid, or unwise manner. Ito. Pero ang Bible, sa biblical meaning po nito, anong kahulugan? A person lacking in good moral good sense. So may kinalaman po sa morality, sa pag-uugali ng isang tao. Ang kahulugan ng fool. Now, punta na po tayo sa habits of fool. There are 7 habits of fool. 7 po yan. Actually, marami po yan, pero 7 po yung kinuha ko lang na most common. So, 7 habits of fool. Number 1, a fool do not accept corrections. Meron na agad sumagot, tinamaan agad ah. Patay daw eh. Hindi marunong tumanggap ng pagsaway o pagtutuwid. Kawikaan 1:7. Ang pagkatakot sa Panginoon ay may paggalang ang simula ng karunungan. Na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Pansinin niyo mga kapatid, sa hangal daw po, anong karunungan? Walang halaga. Ayaw niya na maturuan upang maituwid yung kanyang pag-uugali. Bakit po ayaw ng hangal na maturuan at maituwid yung kanyang pag-uugali? Ba't ayaw niya? Kasi alam po niya, wala siyang pagkakamali. Ayaw niya turuan. Alam po, wala naman ako mali mo ako tuturuan. So sa madaling salita mo, ang tingin ng hangal sa kanyang sarili, siya ay laging tama. Ba't kayo nagsisikuhan, nagriling mo na? Huwag kayo magturuan. Tayo muna sa sarili muna natin. Amen! Okay, Kawikaan 12:15. Ang akala ng hangal, yan, ay palagi siyang tama. Ngunit ang taong marunong ay nakikinig sa payo. Ganyan po ang taong mangmang o hangal. At mo ako sasabihan, at mo ako itutuwid. Wala akong nakikitang mali sa ginawa ko. Huwag mo akong pakialaman. Mayos ka. Pakialaman mo buhay mo. Alam ko yung ginagawa ko. Tama ako. Hello, mga kapatid. Ayaw pa correct sa magulang, ayaw pa correct sa guro, ni ayaw pa correct sa pastor. Kahit nga sa Diyos, ayaw pa correct eh. So, mangmang. Alam niyo ba, kung nais po natin maging marunong o matalino sa paningin ng Panginoon, dapat marunong din po tayo tumanggap ng pagkukorek, pagtutuwid sa ating mga buhay. Kasi bakit? Nami-minimize eh. Yung mga gawa po nating mali, kapag tayo po ay nakikinig sa payo ng iba, na ilalayo po nito tayo sa maraming pagkapahamak. Di ba matalino yun? Na ilayo ka sa maraming pagbuwal, pagbagsak, pagkapahamak, na-minimize yung mali eh. So, mahinig tayo lagi doon sa ginagawang pagtutuwid ng ating pong kapwa. Alam niyo, kuminsan nga, kahit nga po, aaway mo pa eh. Pwede mong pakinggan eh, sa kanyang pagtutuwid. Hindi ko mo kaaway, mali siya. Tandaan niyo yan, hindi ko mo kaaway natin, mali. Minsan tama sila. At dapat po nating pakinggan. Para po tayo ay dumulong. At sa pagdulong po natin mga kapatid, edi may iwasan po natin yung pong ating pagbagsak. May iwasan po natin yung ating pong mga kapalpakan na magdadala sa atin po sa maraming kapahamakan.
Ano pa ang sabi ng Kawikaan 28 verse 26? Ang nagtitiwala sa sarili kakayanan ay mangmang, ngunit ang sumusunod sa magandang payo ay malayo sa kapahamakan. Ngayon gusto ko po sana na maintindihan niyo po ito. Baka mamaya ma-misinterpret ninyo. Sabi po dyan, nagtitiwala sa sarili kakayanan ay mangmang. Magkaiba po yung self-confidence. Ulitin ko po, iba yung self-confidence doon sa pride. Hindi ho masamang magkaroon ng tiwala sa sarili. Hindi masamang magkaroon ng self-confidence, pero kung ito po ay pride, papahamak po tayo dito. Kasi ang sabi ng Bible, sabi ng Panginoon hindi po nakalagay dyan. Binabagsak po niya ang nagmamataas. Pero ang nagpapakumbaba ay kanya po inaangat. Gusto ko pong makita po natin anong pagkakaiba ba ng self-confidence sa pride. Ang self-confidence po, yung naniniwala ka sa iyong sariling kakayanan, sa iyong sariling talento, o na ikaw ay may halaga, nang hindi mo kailangang maliitin ang iba. Whereas pride, mga kapatid, ito po yung negatibong pananaw na nagugat po sa ating ego. Kasi nasaktan yung ego mo. Kung saan nararamdaman mong mas mahusay ka doon sa iba o mas mahalaga ka kaysa sa iba. Kaya gusto mo silang suligin. Ang self-confidence po mga kapatid, hindi po ito pakikipagkompetensya. Sapat na malaman mong mahalaga ka, may talento ka, may abilidad ka. Ganun po ang self-confidence. Pero ang tao puno ng pride, palagi hong nakikipagkompetensya. Nakikipagdaigan. Kasi gusto niya patunayan na mas angat siya kaysa sa iba. That is pride. Another thing, ang self-confidence po, nakatuon po yan sa pagpapabuti sa iyong sarili. Pero ang pride, nakatuon sa pagpapakita na mas magaling ka kaysa sa iba. Ano pa? Self-confidence po, tanggap mo yung puna. Tanggap mo yung pagkakamali. Pero ang taong puno ng pride, lagi po yung defensive. Nagagalit agad kapag kasya ay pinupuna. Ang self-confidence po, isa sa mga nag-udyok sa kanya is to lift up others. Whereas pride, idimin ang iba. Ibagsak, ibaba ang iba. Kaya nga ako mga kapatid, ang tao pong hangal, hindi marunong tumanggap ng kanyang pagkakamali. Ang tao hangal, mayabang. Amin o ba? Magkapatid po talaga yan. Si hangal at si mayabang. Parehong hindi po yan maamin ng kanyang pagkakamali. Number 2 po. Habit of a fool. A fool is lazy, sluggard. Pinag-aralan po natin yan nung nakaraan. Tamad ang tao daw pong hangal. Proverbs 6:6. Go to the ant. Yan, di ba? Yung langgam, pinag-aralan po natin. You sluggard, ikaw na tamad. Consider its ways and be wise. So bakit sinabihan po ni Haring Solomon ang isang taong tamad na maging matalino at i-consider mo ang mga langgam? Kasi nga, buko siya. Tamad din. Naintindihan niyo mga kapatid? Hangal siya eh. So, pinapakita po sa atin dito, kapag ikaw ay tatamad-tamad sa buhay, it means to say, you are full. Ako, merong JT syndrome dito. Ano po may JT syndrome? Huwag tamad syndrome. Yung pagpipitasin mo na lang, aanihin mo na lang, uhukayin mo na lang, nandiyan na yung bunga, hindi mo pagawin. Tinatamad ka kasi.
Mas gusto mo pang humiga, mas gusto pang umanga, tindahin mo mapitaas o malaglag yung bunga at lumapag sa harap mo o sa bibig mo kaysa mapagod ka. Ang taong tamad, ayaw napapagod. Ayaw nahihirapan. Mga kapatid, sa pag-aaral po, mga estudyante, kung ikaw'y tamad sa pag-aaral, ayaw mo magsakripisyo, ayaw mo mapagod, lalabas hangal ka. Hindi ka na nga, hangal ka na nga sa paningin ng mundo, hangal ka pa sa paningin ng Diyos kasi wala ka natutunan dahil hindi ka nag-aral. Amin ho ba mga kapatid? Sa pagtatrabaho po, huwag tayo tatamad. Wala akong trabaho na mahirap, na madali. Lahat ng trabaho kailangan ay pagpawisan, kailangan pagpaguran, kailangan magsakripisyo para kumita at nang may pantusto sa araw-araw. Sa paghahanap man ng trabaho mismo, kailangan huwag tamad. Paghahanap pala, pero pagka nakapagtrabaho ka na, mas lalo mong mahirap. Kailangan po talaga magpagod ka. Even in the ministry, wala tayong aasahang bunga kapag hindi ho tayo marunong mag-accept na may pagod dyan, may hirap dyan, may sakripisyo dyan. Dadaanan mo lahat dyan kung nais mo na maging mabunga sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa pagnenegosyo, sa ministry. Amen ho ba, mga kapatid? Kawikaan 24:30-31. Dumaan ako sa bukid ng taong tamad at mangmang. Balik. Ano yung pagpalitin? Pwede yung pagpalitin eh. Taong tamad at mangmang. Ang taong tamad, mangmang, ang mangmang tamad. Okay? Dumaan ako sa bukid ng taong tamad, puno na ito ng mga damo at matitinik na halaman. At gibana ang mga bakod nito. Kasi ninyo mga kapatid, nasira yung kanyang mga itinanim. Nasira yung kanyang mga halaman. Dahil napabayaan. Alam nyo, hindi mo na kailangan sa bukid, hindi mo na kailangan may gawin para masira yan. Wala ka lang gawin. Naintindihan nyo ba? Hindi mo kinakailangan, katulad po ng mga halaman dyan, hindi mo kinakailangan para matuyo yan, bilad mo sa araw. Huwag mo lang diligan eh. Wala ka lang gagawin eh. Matutuyo yan eh. Tama ba mga kapatid? Sa buhay, ganun din. Wala kang kailangan gawin. Magtamad-tamad ka lang. Mag-isig-isig ka lang. Wala ka lang gawin. Sira, bagsak ang buhay mo. Ibig sabihin, ang taong hangal, tamad, pabaya sa sarili. Pabayaan mo ang finances mo, yari ka. Amin ba? Pabayaan mo lang ang finances mo. Gasta dito, gasta doon, hindi mo budgetin. Gamitin mo rito, gamitin mo doon. Pabayaan mo yung health mo. Pabayaan mo yung relationship mo sa iyong kapwa. Pabayaan mo yung spirituality mo. Pabayaan mo lang lahat yan, mga kapatid. Tiyak na mapapahamak at masisira. Sabi po ng mga ngaral, chapter 4, verse 5, hangal ang taong tamad, kaya halos mamatay sa gutom. Isipin niyo yan, mga kapatid. Ba't hindi hangal ang taong tamad? Alam na niyang mamamatay siya sa gutom. Hindi pa rin siya kumikilos. Hindi pa rin siya bumabangon. Hindi pa rin siya naghahanap ng kanyang kakainin. Na ipagtutustos po niya para siya mabuhay. Saan ka nakakita, mga kapatid, ng taong ganyan? Di bali siyang mamatay? Di bali siyang magutom, mamatay? Hello? Sabi po ng isang quotation na nabasa ko, for every person who climbs a ladder of success, there are dozen waiting for the elevator. Naintindihan niyo ba yan? Ngayon, siyempre, kung ako po, mga kapatid, makakita ng building,
at may elevator, sa elevator talaga ako. Huwag niyo naman nung mas misinterpret yan. Sa buhay po, mga kapatid, iba eh. Ganyan po. 1:12 daw. Yung iba, ay gusto po nilang gusto nilang magsakripisyo, gusto nilang mapagod, gusto nilang mahirapan para sila po ay kumita. Para sila po ay magtagumpay. Para meron po silang marating. Meron namang iba, ayaw nilang mahirapan, ayaw nilang mapagod, ayaw nilang magsakripisyo, kaya wala silang nararating. Pangatlo, mga kapatid, habit of a fool. Cannot control his tongue. Walang pigil sa kanyang dila. Wala bang sasagot na patay tayo dyan? Wala. Kawikaan 10:18. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. So, isang tao daw pong mangmang o hangal, mahilig po yang manira ng kanyang kapwa, slanderous. Masakit ang kanyang dila. Matalas ang kanyang dila. Mapanakit, mapanira ang kanyang dila. Sabi po ng Proverbs chapter 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue. Ganyan po ang kapangyarihan ng dila, ang bibig ng tao. Kaya niyang pumatay, kaya niyang magbigay ng buhay. Kaya niyang mapanghinain ng kanyang kapwa, kaya niyang palakasin. Kaya niyang i-build, kaya niyang destroy. Amen ho ba? Kaya niyang encourage, kaya niyang discourage. Dila lang, sasabihin lang niya. Ganyan ho makapangyarihan ang ating pong mga bibig. Na dapat to, binabantayan din po natin. Actually, si Jesus Christ, hindi lang nakasulat dyan, may sinabi siya, sa araw ng paghuhukom, sa harapan ng Panginoon, sa araw ng kahatulan, lahat daw ho ng mga salitang binitawan natin sa ating mga bibig ay pagsusulit natin sa Kanya. Amin ho ba, mga kapatid? Sa Kawikaan, chapter 19, o 19:1, mas mabuti pa ang mahirap na namumuhay ng matuwid kaysa sa hangal na sinungaling. Another form, kung paano natin hindi kinokontrol yung ating dila. Hindi lang nananakit, nagsisinungaling pa. Puno ng kasinungalingan, ang labi, ang bibig. Alam niyo mga kapatid, yung sugat sa katawan, madaling pagalingin eh. Pero yung sugat po sa puso, emosyon ng isang tao, matagal ho yan gumaling. At tinuturo ko ng ating Panginoong Jesus yung connection po ng ating labi sa ating puso. Mag-connect po yung pala yan. Mag-connect. Bakit po? Kasi ang sabi ng Panginoon in Matthew chapter 12 verse 34, wala ko dyan. Kung anong laman ng puso mo, yun ang lumalabas sa bibig mo. May kasabihan po tayo dyan. Ano? Bukang bibig, kabig ng dibdib. Tama ba? Laman ng dibdib. Kung ano bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Kung ano ang laman ng dibdib, siyang bukang bibig. Ibig sabihin mga kapatid, ang kailangan gamutin, hindi pala yung bibig. Hindi yung puso natin. Sa Tiago po, sinabi niya sa kanyang sulat, mapapaamong mo daw lahat ng wild sa forest. Pero ang dila, ang hirap paamuin. Sarili mo ng dila. Ibig sabihin mga kapatid, mas mapamuksa ang dila. Sabihin, nasa katawan mo pala yung beast. Na kayang lumapa, pumatay, at manira ng iyong kapwa. Yes. Kailangan mapaamo mo yan. Hello? Kailangan makontrol mo yan. Paano po natin mapapaamo? Paano natin makokontrol ang ating mga bibig? Number 1 po, pagpabago tayo sa Diyos. Sabi nga po natin kanina,
Hindi mo mababago yung labi mo kung ano lumalabas dyan pagka hindi na bago ang puso mo. At Diyos lamang ho ang tanging makapagpapabago ng ating puso. Amin ho ba? Kinakailangan po, lumapit tayo sa Diyos, aminin natin sa Panginoon na kailangan natin ang pagbabago ng puso at ang Diyos ay kikilos para baguhin po tayo. At pag nabago ang ating puso, mababago na unti-unti ang lahat. Hindi man biglaan pero unti-unti. Pati pananalita po natin. Pati pag-iisip po natin. Sa puso ko nagsisimula ang lahat eh. So sa puso din po dapat simulan po natin ang pagbabago. At magagawa po lamang ito sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At pag nagawa mo na yan, lumapit ka sa Panginoon, hiniling mo sa Kanya, Lord, baguhin mo ako. Kinakailangan, susunod doon, lumakad ka. At magpasakop sa Espiritu ng Panginoon. Amin ho ba, mga kapatid? Sapagkat sinasabi po ng salita ng Diyos, ewan ko kung nakalagay po dyan. Pakinig mo nga, hindi ko kasi naisulat. Ayan, Galatia. Kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. So we live day by day in the Spirit by the guidance of the Holy Spirit. Kaya nga tayo may Holy Spirit. Umalis ang ating Panginoon, ang sabi niya, hindi ko kayo iiwan kasi kinakailangan nyo ng gabay. Alam ng Panginoon, ng kanyang mga disipulo, na naiiwan dito sa mundo, may tendency po silang malayo. Hanggat nandoon ang Panginoon, ang presensya niya, behave sila eh. Umalis na ang Panginoon. Sabi naman ng Panginoon, hindi pa pwedeng ako'y malayo sa inyo. Meron akong kapalit ko. Ano sabi niya? Ang banal na Espiritu. So, nandyan ho ang banal na Espiritu, magpasakop po tayo araw-araw para hindi ho natin mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Amin ho ba, mga kapatid? At para sa akin, ang pangatlo, kung nais po dating mapaamo at makontrol ang ating pong labi, mag-isip po muna tayo ng maraming beses bago tayo magsalita. Huwag tayong padalos-dalos. Ano sabi ng James chapter 1 verse 19? You must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Kasi pagka marunong ka makinig, ang tinutukoy po dyan pakikinig sa Diyos. Makinig ka muna sa Diyos para mag-isip ka mabuti. At bago ka makapagsalita, alam mo na yung sasabihin mo. Slow to speak. At pag nangyari po yan, magiging slow na rin na ikaw ay maging magalit. Makapagbitaw ng masakit na salita sa iyong kapwa dahil sa iyong galit. Amen ho ba, mga kapatid? Punta po tayo sa ikaapat. Habit ng fool. Punta po tayo. Speaking of anger, a fool cannot control his anger. Hindi marunong magpigil sa kanyang galit. So, pati salita po, ang taong manghangal, madalihong magalit. Huwag mo sabihin may pinag-aralan ka. Huwag mo sabihin marunong ka. Huwag mo sabihin maraming bilib sa'yo dahil mataas ang IQ mo. Pero pagka ikaw'y magkagalitin, hangal pa rin ang tingin sa'yo ng Panginoon. Wala kang alam. Hindi ka marunong. Sa pananaw ng Diyos, amin ho ba? Eh di ba, minsan nga tayo, kapag nakita po natin ang isang taong edukado, pero hindi niya makontrol ang kanyang galit. Tapos, ganun pa ang dila. Ano sinasabi natin? Nata-turn off tayo, sasabihin natin, may pinag-aralan pa naman. May pinag-aralan pa naman, pero mukhang walang alam. Dahil madaling magalit, madaling makapagsalita ng masakit sa kanyang kapwa, one afraid, lahat ginaway na.
Inaway yung magulang, inaway yung anak, inaway yung binan, inaway yung kapatid, inaway si pastor, inaway yung kapatiran, inaway yung aso niya, inaway yung pusa niya. Kauli-ulian, inaway ang Diyos. Lahat na lang inaway, warframe talaga mga kapatid. Ganyan daw ang tao magagalitin. Hindi niya makontrol. Ganyan daw ang tao hangal, magagalitin. Hindi niya makontrol. Sabi po ng Kawikaan 12:16, ang hangal ay madaling magalit kapag iniinsulto, ngunit ang taong may karunungan ay hindi pinapansin ang pag-iinsulto sa kanya. Ganyan. Galing kumontrol, no? Kahit anong masakit na salita ang sabihin mo, kahit anong panlalait ang gawin sa kanya sa isang taong marunong, hindi magsasalita yan. Hindi magagalit yan. Hindi madaling magalit. Pero ang taong hangal, madaling magalit. At ito pa mga kapatid, ang taong hangal, pasumuno pa sa away. Madaling nga magalit, di pasumuno sa away. Always start ng away. Nag-start na lagi siya pasumuno ng away. Lagi siyang nag-create ng mga unnecessary conflict sa pagitan niya or sa pagitan ng kanyang kapwa, ng mga kaibigan niya. Yan. Kawikaan 23, ang marangal na tayo umiiwas sa kaguluhan, ngunit ang ibig ng mamang ay laging pag-aaway. Ganyan pala ang hangal, mga kapatid. You always loves conflict. Always loves arguments. Gusto niya lagi mayroong pag-aaway. Eh, ang malungkot mga kapatid, minsan tayo, inahangaan pa natin yung mga taong naisip natin, palaban to. Palaban yung taong yan. Hindi umuurong sa away. Tingnan mo nga mabuti, lagi nga palaban eh. Lagi nga hindi umuurong sa away, lagi nga palaway. Hinahangaan pa natin. Hello? Ano ang sabi ng Kawikaan 26 verse 1? Kung paano hindi bagay na magniebe sa tag-araw at umulan sa panahon ng tag-ani, hindi rin bagay na papurihin ang taong hangal. Hindi bagay ang taong hangal, hangaan mo. Alam nyo, hindi masamang magalit. Sabi yun ng Bible, hindi masamang magalit. Dahil ang Diyos man nagagalit din. Huwag lang daw po tayo magkakasala. Posible pala yun. Pero once na tayo po ay magkasala dahil sa ating pong galit, hindi na po tayo kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. And lalabas tayo mang-mang at makakal sa paningin po niya. Efeso 5:26, kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. At huwag niyong hayaan na lumipas ang araw, naggalit pa rin kayo. Sa maling salita, ang isang tao daw pong marunong din po siyang kumontrol ng kanyang galit na hindi agad niya po ito pinaabot ng susunod na araw. Napapahupa niya agad. Nagalit man siya pero hindi niya pinagtagal. Kasi pag pinagtagal ang galit, tanim na po yun. Tanim. Hello? Hindi nalaglag lang dyan, nalaglag lang. Pero yung hinukay mo pa at tinanim mo, ano mangyayari doon? Mag-ugat yun. Tutubo yun. At kalaunan, magbubunga yun. Magalit ka. Pero pansamantala lang. Kinabukasan, okay ka na. Amen o ba? Lalo sa mag-asawa. Huwag niyo hayaang magising kayo, magkatalikod pa rin. Dapat magkaharap na. Hello? Sabihin, nagkasundo na, nag-usap na, okay na, sorry na. Hindi naman mawawalaan sa mag-asawa. At kahit di man mag-asawa, sa magkakapatid, sa mga kapatid, anak sa magulang, hindi nawawala. Pero dapat marunong ho tayo kumontrol ng ating galit. How? Huwag mo kaya yung paabuti ng susunod na araw. Kausapin mo siya. Tamilin mo, may pagkakamali ka. Doon nagsisimula ang lahat eh. Ang pinakamahirap na praise na bitawan ng isang tao kung galit o may kaaway is the word, I am sorry.
Pag hindi ka marunong humingi ng sorry, hangal ka. Dahil hindi mo nakikita yung pagkakamali mo. Pag-aralan natin, di ba? Doon sa unang point. Amen o ba? So, a fool cannot control his anger. O panglima ho, mga kapatid. Nakakalahati na ho tayo. A fool finds pleasure in evil. Nasisiyahan, natutuwa sa masama. Proverbs 10:23. Doing wrong is fun for a fool, but living wisely brings pleasure to the sensible. Sa Proverbs 14 verse 9, fools make fun of guilt. Natutuwa. Pag may nakikita po siya, napapanood ng mga maling gawain. Natutuwa sa mga baluktot na gawain. Tuwa pa pagka may nag-aaway. Lalo pa pagka ang nag-aaway, isa doon, kaaway mo. Ayan, sige. Kakampihan pa yung tao na kaaway ng kaaway mo. Tutuwa eh. Nandiyan ba kayo, mga kapatid? Ako, nung binatilyo pa, maano kasi ito eh. Napaka-video ko nun eh. Pag ako nakakita na nag-aaway na bata, tutuwa ako. Binubuyo ko pa. Hawakan mo sa tenga. Hawakan mo sa tenga. Duwag ka eh. Hindi mo mahawakan tayo. Hawakan mo sa tenga. Ay, hinawakan ng tenga. Ikaw naman, hawakan mo yung tenga. Hindi pwedeng kinawakan eh. Hindi mo hawakan. Hindi, hawakan mo rin. Ay, duwag ka. Hawakan mo. Hawakan din. Bugbugan na. Tutuwa naman ako. Ganun ako nun, kaharot. Ganun ako nung kapilyo. Kayo ba may ganun po ba rito? Tinala ko, binago ako ng Panginoon. Pero ayoko ng away. Gusto ko lang may nakikita nag-aaway. Pero pag ako inaaway, takot ako. Ewan ko ba, mga kapatid, ba't ganun ako? Gusto ko lang may nakikita at nasisiyahan ako may nakikitang baluktot na gawain. Alam niyo yung isang tao pong hangal na natutuwa pa sa mali. O minsan natutuwa pa sa kanyang mga ginagawang mali. Personal. Siguro, iniisip niya, maliit na kasalanan lang naman, hindi big deal sa kanya, kaya okay lang. Pero in Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans chapter 6 verse 23. Wala. Okay. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sinabi po diyan na hindi pala sinabi diyan na ang kabayaran ng konti, maliit na kasalanan ay kamatayan. Ng malaking kasalanan ay kamatayan. Hindi eh. Kasalanan. So, nandyan po, maliit man o malaki, basta kasalanan, ang kabayaran po niyan, kamatayan. Huwag mo nating maliitin ang kasalanan. Basta kasalanan, hindi po yan kadugod-dugod sa Panginoon. Big deal po yan kay Lord. Sa atin hindi dapat maging big deal po yan. Ang isa pa ang dahilan ng iba, kaya po parang binabaliwala lang po. Tuloy lang paggawa ng mali. Natutuwa pa nga. Dahil niisip niya, wala naman nangyayari sa kanya. Wala namang consequence pa. Yung Ecclesiastes po, chapter 8, verse 11, ano po nasabi doon? Ang hatol sa kasamaan ay di agad ginagawad, kaya naman ang tao ay nawiwili sa paggawa ng masama. Ganyan ang thinking po ng isang taong hangal. Na patuloy pa rin gumagawa ng mali, at para sa kanya okay lang, at nasisiyahan pa, kasi nga niisip niya, wala naman nangyayari sa akin eh. So tuloy lang. Alam niyo mga kapatid, pinagbibigyan lamang tayo ng Lord. Ibig sabihin pinagbibigyan, pasensyoso ang Panginoon. Dahil ang Diyos po natin, mga kapatid, binibigyan pa ng pagkakataon ng lahat na magbago at magsisi. Yan po sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 19. Pasensyoso lang ang Lord. Pero syempre, ang Diyos po, pagdating po sa bagay na yan, may limitasyon din. May hangganan din po. Amin o ba? Hindi naman masasabi po natin na ang Panginoon po natin ay sabi kasi ng Bible, ang Diyos po natin ay Diyos ng katarungan. Bagamat siya pasensyoso, pero nagagawa din po siya ng katarungan. Ang mali, hinahatulan ng kaparusahan. Ang tama, ginagawaran
ng gantimpala, ng pagpapala, mga kapatid. Hindi ho pwede nating suwayin ang batas ng Diyos. Ano ba ang batas ng Panginoon? Sabi po ng Galatia 6:7, huwag ninyong lilangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang ani. Ang Diyos natin ay mabuti, ang Diyos po natin puno ng biyaya, ang Diyos natin mapagpatawad, ang Diyos po natin mahaba ang kanyang pasensya. Binibigyan ka pa niya ng pagkakataon, pero kung ayaw mo pa rin pong lumapit sa kanya at magsuko ng iyong buhay, o yung kasalanan ay isuko mo sa Panginoon, ayan ang mangyayari sa iyo. Yung itinanim mo, pagdating ng araw, aanihin mo. Hindi mo binunod eh. Nagbunga. Aanihin mo na. Hindi ka man po aani siguro dito, sa mundo. Nakapahamakan. Eh paano kung sa ibang mundo o sa kabila? Tinutukoy po natin pagka kayo namatay na. Kasi maraming tao, mga kapatid, ganun ang niisip nila. Wala naman nangyayari sa akin. Tuloy lang ang paggawa ng mali at kasamaan at nasisiyahan pa. Pero may araw din na darating. Maaaring hindi rito sa mundo, habang buhay ka, pero sa kabila. Sa harapan ng Panginoon, lahat po tayo ihaharap at hahatulan ng Diyos ayon sa ating daw mga ginawa. Gagawaran po niya ng gantimpala ang gumawa ng mabuti, pero paparusahan po niya ang gumawa ng mali. Amin po ba, mga kapatid? At sabi pa ng Bible, huwag ninyong nilangin ang inyong sarili. Ibig sabihin diyan, yun ang niisip mo. Wala ka naman nangyayari. Dinadaya mo ang sarili mo. Niloloko mo ang sarili mo. Kasi ang Diyos, hindi mo madadaya. Pwede ang sarili mo madadaya. Pwede ang sarili mo maloloko mo. Mapapabilib mo. Wala naman nangyayari. Pero ang Diyos, hindi mo siya maloloko. Hindi ka makakalusot. Ibig sabihin sa Diyos. Ang dinanim, pagdating ng araw-araw. Amin ho ba, mga kapatid? Number 6. A fool always repeating his mistakes. Laging paulit-ulit na ginagawa niya yung kanyang pagkakamali. O lagi na lang nagkakamali. Kawikaan 26:11, inuulit ng hangal ang kanyang kahangalan tulad ng asong binabalikan ng kanyang suka para kainin. Nang sulat po ito ni Haring Solomon, nung panahon po nila, ang mga aso po, hindi naman domestic na ginagawang pet. Nahayaan lang po nila sa lansangan. Kaya ang mga kinakain po, yung mga nasa lansangan, karamihan, basura. Wala naman silang ganang makakain. Tumisan. Sa lansangan. Yung kinain nilang konti, susuka nila, kakainin lang ulit. Hindi. Kasi wala silang makain. Amin mo ba? Kahit nga, minsan tayo, may alaga tayong pet sa bahay, aso man yan o pusa. Pagka isinuka, kinakain ulit eh. Siguro na-tune nila talaga yun dahil sa niisip nila, pagkain yun, gutom. Nagugutom sila eh. Ngayon, kinumpara po ng Panginoon dito sa Kawikaan, ang taong hangal, ganun. Alam na niyang mali, inulit pa. Hindi na natuto sa kanyang pagkakamali. Kahit naranasan na niya yung bunga ng kanyang pagkakamali, inulit na naman. Di ba hangal yun? Nasugatan ka na nga eh. Nung makit ka sa puno ng niyog eh, akatin mo na naman. Hello? Nandiyan ka ba? Nagsugatan ka na nga nung maglaro-ngaro sa lugar na yon. Bumalik ka na naman doon. Hindi na natuto, mga kapatid. Siguro, ganitong tao ho na paulit-ulit na lang ginagawa ang kanyang mali. Kahit alam niyang mali, kahit alam niyang masakit, no, may kabayaran pagka may bunga, eh isang tao pong matigas na ang puso. Manhid na ho
sa masama, manhid na rin ho sa kapahamakan. Amen ho ba mga kapatid? Sabihin na po natin, adik na. Kahit alam niyang mali, gagawin at gagawin pa yun. Adik na sa mali. Kahit di bali masaktan siya, basta ulitin lang niya. Yan ang taong hangal. At mabigat po yan sapagkat kapag paulit-ulit mo nang ginagawa yung mali, kahit alam mong mali, kahit alam mong ipapahamakan ito, ang tawag na po doon, parang stronghold na po eh. Hello mga kapatid. Alam niyo ba kapag isang adik po yan sa alak, adik po yan sa sugal, adik po yan sa drugs, para makalaya sila. Hindi yung sapat na sila po ay nire-rehab lang. Hindi yung sapat na sila po ay tinuturuan lang kung ano po yung epekto nito. Hindi yung sapat na sila po ay binibigyan lang ng gamot. Kailangan po silang turuan din po ng salita ng Diyos. Kasi ho, stronghold na po yun eh. Evil spirit. Na kumapit na ho sa espiritu ng isang tao. Kaya hindi siya makalaya dahil ingrown, parang ganun. Yung evil spirit na yun sa kanyang katawan. At kailangan na po ang intervention ng Panginoon pagka ganun. Kailangan na po ng spiritual intervention. Kailangan na po ng kapangyarihan na spiritual. Hindi yung medisina lang. Para ho, makawala, makalaya yung sa taong yun sa stronghold. Kasi paulit-ulit na lang ginagawa eh. Bihag na talaga siya. So mahalaga mga kapatid, yung stronghold na yun, ibagsak, i-tear down. And how to tear down those strongholds? Meron po tayo din. Number 1 po. Ano yung number 1? How to tear down strongholds? Identify your vomit. Ano yung sinuka mo, kakainin mo ulit? Sinuka mo, kakainin mo ulit. Drugs ba yan? Alak ba yan? Sugal ba yan? Babae ba yan? Pornography ba yan? Hello? Galit ba yan? Hinanakit ba yan? Pwedeng maging strongholds po yun eh. Ano mang klase ng pag-uugali na sumobra-sobra na, paulit-ulit, yung ugaling masama, stronghold na po yan. Kailangan kilala mo, kailangan alam mo. At pag nalaman mo, number 2, cut off the source of temptation. Yun ang number 2. Meron ba dyan? Hindi. Number 2. Nawawala. Ba't nawawala? Number 1 po, identify your vomit. Number 2, cut off the source of temptation. Cut off the source of that sin. Kung nahihilig ka sa pornography, hindi ko manood ng mga magtitingin sa pwedeng maging source ng pornography. Natutoksok ka sa alak, di huwag ka nang sumama sa mga inuman. Tanggihan mo na yung mga kumare mo, nagaya para pumunta sa isang kasiyahan, iinom lang kayo. Amin ho ba mga kapatid? Nalululog ka sa sugal. O para maka-give up ka dito, kinakailangan, i-cut off mo yun. Huwag ka nang pupunta sa mga pasugalan. Huwag ka nang pa-influensya sa mga manunugal. Sabihin na natin mga kapatid, yung mga ganitong klase ay bisyo na. Kailangan talaga ho, gumawa rin tayo ng paraan. And number 3, rely on God's grace. Rely on God's grace. Sabi nga ho ni Pablo, meron akong kahinaan. Nahihirapan ako i-overcome ito. Pero sa ganang sarili ko, hindi ko kaya. Kailangan ko ang biyaya ng Diyos. Mismo ang Panginoon nagsabi, sa biyaya ko lamang. Sa biyaya ko lamang, ikaw yung magiging malakas sa panahon ng iyong kahinaan. Maliwanag ko mga kapatid, na kailangan talaga natin ng Diyos. Kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos
Kung nais po nating makalaya sa ganitong klase ng stronghold, na lagi na lang yung isang mali, isang kasalanan, ginagawa ulit natin. Paulit-ulit. Amen ho ba? And number 7 po, ano po habit ng fool? Always his parents' headache. Ayan. Sakit ng ulo ng magulang. Kawikaan 15:20, ang anak na marunong ay ligaya ng magulang, ngunit ang anak na hangal ay hinahamak ang magulang. Sabihin na natin, pabigat, sakit sa ulo, at sama ng loob ng kanyang magulang. Sinasabi ko sa 10 utos, mga kapatid, na igalang po natin ang ating mga magulang. At tangi lamang po sa 10 utos ng Panginoon na ito, merong kalakip na pangako ang Diyos. Anong pangako niya? Pag sinunod mo at ginalang ng iyong magulang, ahaba ang iyong buhay. Pero sa palagay niyo ba, mga kapatid, kapag ka po ganyan, ang isang anak, angal, na sama ng loob ang dinudulot sa magulang, sakit ng ulo, ginagalang ba niya ang kanyang magulang? Kaya hindi kataka-taka, mga kapatid, maiksi ang buhay. Kundi ho, mapatay dahil sa pasok, dahil sa away, makulong. Hindi ba, mga kapatid? Naputol ang magandang buhay. Umiksi ang buhay na masaya, na maligaya dahil nasa kulungan. Sinabi po dyan, mga kapatid, ang anak na marunong ay ligaya ng magulang. Hindi po ang anak na mayaman. Amen? Hindi ang anak na sikat. Hindi ang anak na maraming degree. Hindi yung anak na maraming diploma o mataas ang pinag-aralan. Kundi ang anak na marunong. Ang marunong na tinutukoy po dyan, mga kapatid, yung salitang wise and blessed. Hindi po intelligent. Hindi mataas ang IQ, kundi wise. At ang wise o wisdom, mga kapatid, ang sabi ng Kawikaan 1:7, balikan po natin, binasa natin kanina, ang pagkatakot sa Panginoon ay may paggala ang simula ng karunungan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ngunit ang hangal, walang halaga ang karunungan. Para sa isang taong mga hangal, ang wisdom, wala sa kanya. Hindi niya ito pinapahalaga. Hindi niya ito hinahanap. Nire-reject pa niya ito. Pero ang tao daw po na matalino, may takot sa Diyos. So, kung i-connect po natin doon sa kanina sa Kawikaan 15:20, ang anak na may takot sa Diyos ay ligaya ng magulang. Amen? Mga kapatid, ang pagiging matalino at pagiging mangmang, ito po ay nakabase sa stand ng tao tungkol sa Diyos. May Diyos ba siya o wala? O may takot ba sa Diyos? May takot ba siya sa Diyos o wala? Kasi kapag ang isang tao walang Diyos, wala rin kang aasahan ng isang matalinong pamumuhay sa Kanya. Amin ho ba? So, pinag-uusapan natin dito, mangmang ka ba? Matalino ka ba? Ang bottom line po, may Diyos ka ba? O wala? Kasi sabi po ng awit 14 verse 1, walang Diyos. Yan ang sinasabi ng mga hangal sa kanyang sarili. Kaya, tanongin natin ating mga sarili. Huwag mong tanongin yung katabi mo. Tayo mismo, tanongin natin ating mga sarili. Matalino kaya ako? Yes. May Diyos kaya ako? May takot kaya ako sa Diyos? Amen ho ba, mga kapatid? Ngayon, wala naman yung taong godless eh. Walang tao na walang Diyos. Kasi may mga tao pong sinasabi, wala naman ako talagang Diyos eh. Hindi ako naniniwalang may Diyos. Hindi ho. May Diyos yan. Kaya lang, ang Diyos niya, sarili niya. Hindi ibig sabihin na wala siyang Diyos,
wala nga talaga sa Diyos. Hindi. May Diyos yan. Hindi siya godless. Maaari ang Diyos niya, sarili niya. Ngayon, mga kapatid, ito pa, ingat po tayo. Huwag rin natin sabihin naniniwala tayo may Diyos. Kaya hindi tayo kabilang doon sa mga sinasabi mo, pastor, na hangal o mangmang. Kasi naniniwala tayo may Diyos. Pero posible rin naniniwala kang may Diyos kung hindi ka naman sumusunod sa Diyos. Hindi mo naman pinararangalan ng Diyos sa buhay mo. Hangal ka pa rin. Roma 1:21. At kahit alam nilang may Diyos, hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan man. Sa halip, binaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan, kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. Maliwanag mga kapatid, hindi ko mo sinasabi mo, naniniwala ako may Diyos. Hindi ka nahangal, no? Kung hindi mo pinararangalan ng Diyos, hindi mo siya binibigyan ng lugot, wala kang takot sa Panginoon. Pagkamat naniniwala kang may Diyos, hangal ka pa rin. Ang pagiging hangal po, o pagiging mangmang, ay hindi kawalan ng karunungan o talino, kundi yung pag-reject sa Diyos. Hindi pagbibigay lugod sa Diyos. Pag-reject sa kanyang plano, pag-reject sa kanyang kalooban na maganap sa iyong buhay. At ang sinusunod mo, yung sarili mo. That is foolishness. Yan ay kamangmangan, yan ay kahangalan. Amin ho ba mga kapatid? So yan, natutunan po natin yung 7 bagay po na naglalarawan o pag-uugali po ng isang taong mangmang. Ano-ano po yan? Nakalagay po dyan, number 1, a fool do not accept correction. A fool is easy. A fool cannot control his tongue. A fool cannot control his anger. A fool finds pleasure in evil. A fool always repeats his mistakes. A fool always his parents' headache. Kaya tama po ang Bible, tama po ang definition ng Bible. A fool is a person lacking in moral good sense. May connection po, may relasyon po sa moralidad ng isang tao. Kung may takot ba siya sa Diyos o wala. Kung may Diyos ba siya o wala. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umaga pong ito sapagkat sa pagitan po ng iyong salita ay tinuruan mo po kami kung paano po maging matalino. Matalino, Panginoon, hindi ho sa pananaw ng mundo na marami pong diploma o mataas ang pinag-aralan o edukado, kundi matalino sa pananaw mo, Panginoon, at ito'y base sa pagkakaroon ng takot puso. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat nakilala ka namin, O Diyos. At sa buhay po namin ito, Panginoon, upang kami makalakad ng matalino, Ikaw po ang kikilos at gagawa sa aming mga buhay. Ayaw po namin maging hangal, ayaw po namin maging mangmang, Panginoon. Kaya naman po, kinikilala po namin ang kapangyarihan mo, ang otoridad mo sa aming buhay, Panginoong Yesus. At aming sinusuko ang buhay sa iyo, Panginoon. Take control of everything in us. Take control of our minds, our lips, and most of all, take control of our hearts, Lord. Para lahat ng aming pong ikikilos, gagawin, sasabihin, Panginoon, ay maging kalugod-lugod po sa iyo. Yes, Lord, we acknowledge, Lord God, apart from you, we can do nothing. Kailangan ka namin sa aming buhay, Panginoon. Ang biyaya mo lamang ay sapat sa lahat ng aming kahinaan. Ang kapangyarihan mo lamang ang kayang dumurog at pumutol ng mga stronghold sa aming pong buhay. Ang salita mo lamang ang tayong makapagpapabago sa amin, Panginoon. Kaya naman po, narito ang aming buhay once again, Lord. We surrender ourselves to you. We submit ourselves to you, Lord. Take over, O God. Take control. Lead us, Lord.
to the path of righteousness. Lead us, Lord, to the path that will bring, Lord, glory and pleasure before you, O God, ang aming pong buhay. Narito po kami, Panginoon, sakupin mo, pangunahan mo, at magamit mo kami, Panginoon, upang kami rin po ay lalong maging pagpapala sa aming pong kapwa. Hindi lang pinagpala, kundi naging pagpapala, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ang lahat ng ito ay aming dalangin, hinihiling sa iyo sa pangalan ni Jesus. Pagmamahal mo, dakilang Diyos, kay buti-buti mo. Di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan. Hindi nagbabago pagmamahal mo. Dakilang Diyos, kay buti-buti mo. Di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan. Kailanman ikaw ang sandigan ko. Walang pabantay, O Diyos, sa pag-ibig mo. Tapat ka, O Diyos, purihin ka. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tapat ka, O Diyos, purihin ka. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tapat ka, O Diyos, purihin ka. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tapat ka, O Diyos, purihin ka. Itataas ang ngalan mo, Hindi nagbabago pagmamahal mo. Dakilang Diyos, kay buti-buti mo. Di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan. Hindi nagbabago pagmamahal mo. Dakilang Diyos, kay buti-buti mo. Di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan. Kailanman ikaw ang sandigan ko. Walang pabantay, O Diyos, sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo sa amin. Salamat na patuloy mo kaming tinutuwid. Salamat, Panginoon, sa kabilangan, Panginoon, ng mga pagkukulang namin. And sometimes, Lord God, we are fools, Panginoon, but still your love remains, Panginoon, para sa amin. At sa pag-ibig mo ngayon, Panginoon, na hindi nagbabago para sa amin. Patuloy kami binabago ng pag-ibig mo, Panginoon. Thank you for transforming us, Lord God. Thank you for your goodness. Thank
additional announcements po para sa ating mga ministry leaders. Sa Sunday po ay may meeting po tayo. Kung maaari po, dito na lang din po tayo sama-sama mananghalian. Ministry leaders po, may meeting. So, after po ng ating lunch, ay diretso na po tayo sa meeting para po magaling matapos. So, inulit ko po para sa ating po mga ministry leaders sa darating na linggo, after po ng gawain, yung mga taga-mangga, pupunta rito para ho tayo ay sama-sama, dito na kumain, then after ng kain, meeting na agad. Maliwanag ko mga kapatid, hello ministry leaders, and ito pa po, makinig ko lahat. After po ng benediction na ito, basbas ng Panginoon, upo kayo sandali. Meron lang po akong gustong paliwanag sa inyo, meron lang po ako gusto papanoorin sa inyo. Na isang mahalagang bagay po, baka yung iba sa atin hindi po aware. Saglit lang po yun, mga 5 to 10 minutes lang kung okay lang po. Saglit lang po yun. So after po ng ating po prayer. Huwag muna po tayo siguro, wala po muna tayong praise and worship siguro. Tama ba? After benediction, maupo lang po kayo sandali, tapos may sasabihin lang po ang mahalaga. At papakita pa pa sa inyo. Maliwanag ko! Manalangin po tayo muli. Panginoon, maraming pong salamat. Salamat po Diyos sa pagpapala. Salamat sa pagsuswas mo, Panginoon, sa buhay po namin lahat. Na kami po, Panginoon, ay tunay na nakatanggap, O Diyos, ng kalakasan, ng kagalingan, ng kaliwanagan, Panginoon, gabay mula sa iyong mga salita, Panginoon. Tinuruan mo kami kung paano tunay na maging matalino at ang katalinuhan ay nakabase po sa pagkakaroon po namin ng takot sa iyo. Takot sa Diyos na meron po kami. Salamat Lord, may Diyos kami. At hindi basta sapat yun, kundi salamat din po, nilagyan mo sa puso namin ang takot sa iyo, Panginoon. Ang takot na ito, magiging gabay po namin, Ama, upang kami po ay lumakad sa pamumuhay namin, Panginoon, sa araw-araw na matalino at kalugod-lugod sa iyo. Nawa nga po, sa aming pong pag-uwi, pag-iwahiwalay mula sa lugar na ito, Panginoon, ay bitbit po namin, Panginoon, ang mga biyaya at pagkapalang amin natanggap at ang karunungan, Panginoon, upang kami po sa lahat po na aming gagawin pa sa maghapon, bukas, sa mga susunod na araw, Panginoon, ay lumakad po kami, O Diyos, ng may kasiyahan po sa iyong paningin, Panginoon. At ang buhay namin po ay umaalin ng tagumpay, pagpapala, biyaya sa bawat araw. Purihin ka, Ama, tas po natin ating makamay, pagpalain kayo nawa, ingatan ni Yahweh, naway kahabagan niya kayo at lagi subaybayan, lingapin at bigyan ng kapayapaan, ngayon at kailanman, sa pangalan ni Jesus, sa labi magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin si Lord.